huli na tao. Itong lalaki na to ay marami na to na biktima ng mga babae. Nagsasend ito ng mga picture sa kanyang maseselan na parte sa kanyang katawan at madami na ang nabiktima ng mga babae. At isa na dito ang jowa ko. Kahit dito sa video na to, huhuli natin tong lalaki na to at manood kayo hanggang dulo kasi ipapakita ko sa inyo ang kanyang tunay na mukha. Last year, meron tayong na-track na scammer. Ngayon naman, huhulihin natin tong lalaki na to na madami na ring nabiktima ng mga babae. Ito yung araw na nagsasend ng malalaswang picture ang lalaki na to. O sige, i-open ako yung mga account ha. Ulit lang. Pag-open ko sa account ng partner ko, meron talagang nagtitrip sa kanya. Hindi ko alam kung sino yon, pero yun nga, aalamin kita kung sino ka. Tandaan mo yan. Gumawa ako ng fake account at sinubukan ko siyang kausapin. At napagkaalaman ko na itong lalaki na to ay nagsasend lang ng mga picture niya or hindi siya nakikipag-interact sa mga tao. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to, pero aalamin pa rin natin to. Nagpatulong na din ako sa kasama ko para matrack ko tong account na to. Yo bro, Yo! nalala mo yun, nasisend talaga ito ng kanyang ano ba? Alam mo na, yung kanyang bro. Seryoso bro? Tayo men, sobrang bastos talaga ng lalaki na to. Kaya dito na namin sinimulan ang aming operation. Itatrack namin tong lalaki na to at pag natrack na natin siya, ikakalat natin ang kanyang tunay na mukha. Paano ko ba siya hulihin? First, gagawa tayo ng server sa Linux. Ito ang gagamitin natin na pangkuha sa target natin. At yung gagamitin natin ay sa GitHub na tinatawag na Stormbreaker na common na ginagamit sa mga hacker. I-inject ko yung code na ginawa ko. Once na makuha niya yung code, doon na magsisimula ang ating laro. Para maintindihan nyo, para ako naghahanap ng daga. At para makuha natin yung daga, kailangan natin ng trap, which is yung ginawa kong server. At kailangan din natin ng pagkain sa ating ginawa na trap. So in short, maghahanap tayo ng magvo-volunteer sa gagawin natin na operation. Makikipag-interact siya sa lalaki. At ang nasa isip ko, ibibigay natin sa kanya ang kanyang gustong pagpapantasya. And once na kumagat siya sa bitag natin at mako-convince ng ating volunteer na pindutin yung ginawa nating code, doon na natin siya makukuha. Ibig sabihin nito, pwede ko nang ma-access ang kanyang cellphone, makuha ang kanyang exact location, at ang pinakamaganda sa lahat, pwede natin i-access ang kanyang camera. So bago natin to magawa, kailangan natin maghanap ng magvo-volunteer nito. At nakaisip kami na mas maganda pang idea. Gumawa kami ng mga AI na pictures at kami na rin ang magvo-volunteer sa operation na to. Kasi ayaw namin na gumamit pa ng ibang tao at saka for safety na din, ayaw namin na mapahamak pa ang iba. Itatry natin tong i-video call tong lalaki na to. Yung gamit kong account is yung AI lang na account. Susubukan natin siyang i-video call pero hindi ko ipapakita yung mukha ko. Try natin kung ilalabas man yun yung sarili niyang mukha. So try natin to makipag-video call. Nakatago yung camera ko guys para hindi niya ako makita. Ay! Tangin na bastos niya guys. Tangin na papakita ng titi kay Elgang. Ah shit. Nang bastos talaga nito guys. Hindi natin nakuha yung mukha niya dito. Pero gagawa pa rin tayo ng paraan na makuha natin itong mukha na to. Dahil sa mga nangyari dito mga ka-Elgang, gumawa pa kami ng isang account at sinubukan namin siyang kausapin. At di ka talaga mapapaniwala sa mga nangyari. Kasi ganun pa rin ang ginagawa niya. Nagsasend siya ng masaselang parte sa kanyang katawan. At dahil sa sobrang dami nang nag-gather namin ng mga picture na sinesend niya, napagkaalaman namin na iisa lang ang gumagawa nito. Dito sa mga picture na ipapakita ko sa inyo, makikita nyo na magkapareha lang ang mga kulay ng tiles na sinesend niya. Guys, I think na-click niya yung link natin. Yung code na sinend ko sa kanya, na-click niya. Hindi natin na-access lahat. Pero good news to mga ka-Elgang kasi nakuha natin yung IP niya kung saan siya nakalocate. Malas lang tayo kasi hindi natin nakuha yung picture niya. Siguro yung browser na ginamit niya hindi compatible sa ating ginawa na server. Ilolocate din natin to kung saan nakalagay tong server na to para meron tayong idea kung taga saan ba to. Maaring taga dito lang ba to or taga ibang bansa. At ito yung nakuha namin na picture sa kanya. Hindi namin alam kung bakit ito nangyayari. Pero hindi pa rin kami tumigil sa paghanap sa kanya. Yung mga attempts ng pagpicture sa kanya, sobrang dami ng attempts natin sa pagpicture sa kanya. Wala pa tayong idea kung ano ba talaga ang totoong mukha nito. Pero meron na tayong idea kung taga saan ito. At ito yung IP address na nakuha namin sa kanya, na kung saan nakalocate ito sa Mindanao. Ito ang mga common server dito sa Mindanao. At base ito sa mga na-research ko, nakita ko na
sa marketplace lang ito nag-message. At ang default area ng marketplace na makukuha lang nito ay nasa 30 to 60 km lang ang madedetect nito. So ang nasa isip ko, itong lalaki na to ay dito lang nakatira sa Davao Region. Meron akong bagong balita sa inyo mga kaelgang kasi nag-chat yung kaibigan ko at sabi niya na meron daw siyang balita sa atin. So ngayon, uuwi tayo ng bahay at doon natin siya kakausapin at titingnan natin kung ano yung sabi niyang good news sa atin. At sana meron na talaga tayong magandang balita sa kanya kasi sobrang tagal natin siyang tinatrack tong lalaki na to at hindi pa natin siya talaga na-track. At eto na nga, nag-usap na kami ng kaibigan ko at eto yung sinabi niya sa akin. Yo bro! Yo, bro. Oh, meron tayong update bro? Tol, meron tayong update. Kasi yung kinain na ng daga, bro. Talaga men? Talaga, meron din tayong nakuha ng mga detalye sa kanya, bro. Tol, good news, bro. Nakuha din natin ang kanyang tunay na mukha, bro. Oh my God! Bro, it's been Kita, bro. ilang months din natin to na tinrack tong lalaki na to. Ngayon, meron na tayong mga evidence sa kanya. Oo nga, bro. Kita talaga yung mukha niya, bro. Sige bro, good news yan bro, good news yan. Sige, bro. Susayin ko sa'yo ngayon, bro. Oh, sige, send mo sa akin bro. Salamat bro, salamat sa update man. Good news talaga to bro. At ngayon mga kaelgang, dahil nahuli na natin siya, oras na para paglaruan tong lalaki na to. Sasabihin natin sa kanya ang kanyang exact location at isasend natin sa kanya ang kanyang totoong mukha. Tignan natin kung anong magiging reaction niya dito. So, eto na, tatawagan na natin to. Hello? Hello, tol? Gulat ka? Dito, akala niya na babae yung kausap niya. Akala mo, babae ako? Sumagot ka, tol. Hindi siya sumasagot sa atin. Natakot siguro. Na-prank ba kita, tol? Alam mo bang bastos yung ginagawa mo? Di mo ba alam yan? Or tanga ka lang talaga? Ayaw sumagot. Hoy, sumagot ka, tol. Bakit hindi ka sumasagot? Takot ka ba sa akin? Or palpak yung plano mo? Alam mo bang na alam ko yung location mo? Taga dito ka lang sa Davao? Taga saan ka ba? Ha? Katuod ko sa imo adong. Ay pag inana ha, ay pag binastos-bastos dra. Kabalo po ko sa imong naong. Gusto ka isend ako sa imo ha? Ha. Dara. Isend din ako ni sa imo karon. Wala ko na-adlock sa imo ha. Wait lang, isend ako na sa imo ha. Dito, sinend ko na yung picture niya. At di ka talaga mapapaniwala sa nangyari. Oo. Yan na, ikaw na. Tama ko no. Tama ko dili. Gibabaan ta. Gibabaan ta guys. Tatawagan natin to. Na-prank natin to guys. Hindi na siya sumasagot sa ating tawag. Nakailang tawag din tayo. Talagang natakot sa atin yung lalaki na yon. Kasi hindi na sumasagot sa atin. At eto, ang kanyang tunay na mukha. At dito lang ito nakatira sa Davao Region. Hindi natin nakuha ang kanyang exact location dahil IP address lang ang ating nakuha. At etong lalaki na to, nagamit niya, ay hindi din natin alam kung ito ba ay nahack at ginagamit niya lang na account. Pero, aalamin natin kung sino talaga ang tunay na pangalan nito. At abangan nyo to, hindi ko to i-upload dito sa Facebook at alam nyo na kung saan ko to i-upload.